Lagi kong iniisip ang araw na yon. Ang proposal na matagal kong hinintay. Ang singsing na ilang beses kong hiningi. Ang moment na akala ko magiging pinakamasayang sandali ng buhay ko. Pero habang nakaluhod si Sian sa harap ko, habang naghihintay ang pamilya namin ng sagot ko, isang pangalan lang ang nasa isip ko. Paolo. Bakit hindi ako masaya? Bakit habang nakaluhod siya sa harapan ko, ako naman gusto kong tumakbo palayo? Ako si Kim, 27 years old, at isang taon na akong kasal, pero bumabalik pa rin ako sa tanong na, what if? Year 2023, 4 years na kami ni Sian. Mabait siya, good looking, at higit sa lahat, sobrang pasensyoso sa akin. Hindi kami madalas mag-away, at madalas, ako yung childish at ma-pride, pero siya lagi ang nagpapakumbaba. Sa kanya, ako ang pinaka-importanting babae sa mundo. Pero may isang bagay na paulit-ulit kong gustong malaman. Gusto niya rin ba akong makasama habang buhay? Simula pa lang ng relasyon namin, sinabi ko na sa kanya, by 25, gusto ko nang magpakasal. Gusto ko ng sariling pamilya, sariling tahanan. Pero dumaan ang 25th birthday ko, wala. 26, wala pa rin. Kahit anong celebration, kapag tinatanong niya ako kung anong gusto kong regalo, isang bagay lang ang sagot ko, sing-sing. Pero parang hindi niya naiintindihan. O baka ayaw niya lang talagang intindihin. Dahil sa sobrang frustration ko, nag-download ako ng dating app. Hindi ko naman talaga balak magloko. Gusto ko lang libangin ang sarili ko. Pero doon ko nakilala si Paolo. Si Paolo, iba siya. Kahit sa chat pa lang, ramdam ko na yung saya at kilig kapag kausap ko siya. Walang dull moments. Para bang matagal na kaming magkakilala. Sabi ni Paolo, dapat mag-meet na tayo. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Sobrang kulit niya. Ayaw ko sanang pumayag kasi may boyfriend ako. Pero hindi ko na siya matanggihan. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero parang nahulog na ako sa kanya. Nag-decide kaming magkita sa Here Cafe sa Clark, Pampanga. Sa isip ko, kakausapin ko lang siya. Sasabihin ng totoo, tapos iiwasan na siya. Pero hindi yun ang nangyari. Nung una ko siyang makita, para akong kinuryente. Ngumiti siya at parang tumigil ang mundo ko. Habang magkasama kami, wala akong naramdamang guilt. Wala akong naisip kundi ang moment na to. Ang unang pagkikita namin, nasundan pa. 1, 2, 3 beses, paulit-ulit kaming nagkikita. Bawat linggo, bawat pagkakataong pwedeng magkasama. At sa bawat pagkikita, mas lalo kong nakakalimutan kung sino ako bago ko siya nakilala. Pero sa ikalimang pagkikita namin, doon ko na hindi kinaya. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Sa isang tahimik na gabi sa cafe, habang nagkakape kami, binasag ko ang katahimikan. Paolo, may boyfriend ako. Tumahimik siya sandali, pero hindi siya nagmukhang nagulat. At ang sagot niya, Kim, may girlfriend din ako. Pareho pala kaming may kasalanan. Pareho kaming nalito. Pero sa huli, pareho naming naramdaman ang isa't isa. Anong gagawin natin? Tanong ko. Sagot ni Paolo, ayusin natin. Tapusin natin ang dapat tapusin. Para sa atin. Umulan nung gabing yon. Wala akong payong. Hindi ako makapag-book ng Grab. Paolo insisted na ihatid ako. I told him no, but my body told me otherwise. Tanong ni Paolo, Kim, gusto mo ba akong makasama ngayong gabi? Hindi ako sumagot, pero nung nagkatitigan kami, parang wala nang kailangang sabihin. Alam na namin ang sagot. Sa gabing yon, hindi ko alam kung paano ako napunta ron. Pero bago ko namalayan, nasa Red Planet Hotel na kami.
just outside Clark. Sa gabing yun, wala nang iba. Wala nang alalahanin. Kami lang dalawa ni Paolo. Alam kong mali, pero sa gabing yun, hindi ako Kim na may boyfriend. Ako lang. Ako lang yung babaeng gusto lang maramdaman kung paano mahalin. Dumating na ang araw na makikipaghiwalay ako kay Sian. Inaya niya akong mag-date at napagdesisyonan kong gawin ito ng personal. Tapusin na ang lahat na may maayos na closure. Sinimulan ko na. Sian, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Pero bago ko pa matapos, sinabi niya, ako rin. Salamat sa'yo, Kim, kasi nandito ka. Tumingin ako sa paligid. Pamilya ko, pamilya niya, lahat ng kaibigan namin. Nakaluhod siya sa harap ko. May hawak na singsing. Kim, will you marry me? Ito na, ang matagal kong hinihintay. Pero bakit parang hindi ako masaya? At sa dulo, ang nasabi ko lang ay, yes. Ngayon, kasal na ako kay Sian. Mahal pa rin niya ako gaya ng dati. Pero ang tanong, mahal ko pa rin ba siya gaya ng dati? Mahal ko pa rin si Paolo. Pero wala na akong magagawa. Paano kung no ang sagot ko nung nag-propose siya?